Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay Alcherry Vlog. So courtesy din pala kay Attorney Claire Castro. Ano? So meron ito pamagat na wait lang, ganito kagahaman si Sara Duterte sa kaban ng taong bayan. Diyos ko, ay bakit ang gahaman yan? So bago natin simulan, Algeria Vlog, supportahan nyo yan. Courtesy din pala kay Attorney Claire Castro, ano? Support nyo rin yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoids. So mga ganun, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun ba magat ng video ito, ganito kagahaman si Sara Duterte sa kaban ng taong bayan. So ano kaya nakapaloob sa video ito? Yan na yung panonoorin natin. Again, Alcherry Vlog, full of noise. Like, comment, share, subscribe. Start. Okay, sige. Nood na tayo. Sige, tuloy. Ulit-ulit start zero. Mas maganda tong simulan eh. Sa kanila. Okay, sige. Nood na tayo. Sige, tuloy. Let's clear. Kung yung dugo ngayon ay dugo ng mga masasamang tao at nagabahid ng dugo ang aking kamay dahil sa aking pagpuputikta sa buhay ng mga matitino, mababait at masunurin sa batas. Okay, tanong mga kaklirat. Ang tanong, lahat ba ng mga tinutsimba nyo is mga buwakinangin ng mga masasama talaga 100%? Eh paano yung mga nadadamay lang? Eh paano yung mga sumuko naman? Pero syempre, dahil doon sa reward system na yun, kailangan itumba. So unfair naman yun. Diba? Total, sabi niya, ba? Kung para ito is para sa masasamang tao, okay lang, di ba? Na mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Ha? Ang tanong. Ha? Di pa siya umaamin eh. Ang tanong. Tanong na mga kaklir. Nakapatay ka na ba? Hala. Umamin na ba siyang nakapatay? Tingnan nga natin ha. Wait lang ha. Kapag ganyan, kapag nililitis yung mga yan, magdi-deny yan. Hindi. Minsan naguguluhan or nalilito tayo kasi kapag mga ganitong statement, especially kapag malapit na yung halalan, ang tapang-tapang, di ba? Nagfe-flex ng achievement. Like ako, masasama talaga ako. Willing akong pag-chuchugiin yung mga yan. Di ba? Umaamin. Pero kapag iniimbestigahan na, biglang cambio. So, ang gulo-gulo. Di natin masabi kung pasikat lang ba or whatsoever. Kasi hindi siya umaamin. Ha? Tingnan natin. Kahit siya ay tinuro na sa Senado, di ba? Na parte ng DDS at marami na silang mga nachugi. Okay. Meron. Umamin siya, mga kaklear. Okay, tingnan natin ito. Okay. Maamin. Itong tanong. Basahin muna natin. Courtesy kay Attorney Claire. Saka natin tatanungin. Lalaliman natin ang tanong dito. Hindi pwedeng umamin ka lang. Yes, Jay Manlangit from Dubai. At saka si Rodolfo Giling. Watching from, watching from Naik, Cavite. Okay, basahin natin ito. Yan, kita ba? May resibo talaga. When asked if he had already killed people, Senator Bato admitted to executing suspects in the course of law enforcement. Okay, very clear to. Umamin siya mga clear. Given. In the second episode of Truth on the Line, De La Rosa maintained his position that he will not cooperate with the International Criminal Court, saying he will only recognize the investigation of the Department of Justice. Meron tong video diba? Diyan tayo, yung ang tapang-tapang nila kapag nandito sila, kapag ICC na yung usapan, biglang itatanggi nila na meron nga silang pinagchuchugi, di ba? Okay, wait lang, tingnan natin. Okay, tingnan natin ito. Sana hindi may tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan nyo? Hindi mo na po actually lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit nag-ano. Ayun pala naman eh. Alam mo naman. Tama. Hirap paniwalaan na parang may buhay yan. Like yun, parang may konsyensya ba talaga itong mga taong to or nasasabi lang nila yan ngayon dahil tumatakbo sila, nagpapare-elect sila. Kasi syempre kung aaminin nila ngayon na ako lahat chuchugiin ko talaga, wala akong paki, 'di ba? Kapag masasama silang tao, hindi ako makukonsensya. Kapag ganyan yung sasabihin mo, do you think iboboto ka? 'Di ba? Hindi naman. So, di din natin masasabi kung biglang cambio lang ba to kasi nagpapare-elect. Pala.
na buhay. Bakit kailangan mong gawin? Tama. Diba? So, marami siya napataya, mga critics. May susunod tayong tanong dito. Kasama yung tao na yan, ako, after nang makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta agad ako ng simbahan. Hala. Hingi ako ng patawad kay Lord. Gano'n? Grabe si Attorney Claire. So do you think totoo itong sinabi ni Bato na every time na may matsugi siya is pupunta siya ng simbahan? Comment down below. Well, hindi natin alam kung ano yung sagot dyan, pero based lang ba sa pagkakakilala nyo ni Bato, do you think pupunta talaga siya ng simbahan? Comment down below. Enkwentro, napatay, hingi ng tawa, etc. natin. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung He deserved to live naman pala eh. Ang tanong, bakit may reward money? Bakit may mga siniset up? Bakit may mga tinutuluyan pa rin? Kahit na sumusuko na. Diba? Kasi hindi ako naniniwala na lahat ng taong yun nanlaban. Kasi ang first instinct ng tao, hindi siya first instinct. I think lahat naman kasi ng tao may fear eh. 'Di ba? So bihira lang sa tao yung yung tawag diyan. May lakas ng loob para lumaban sa mga kapulisan. Especially ganyan, na-trap na sila. Lalaban pa rin sila. 'Di ba? Maniwala pa ako kung yung mga Hapon talaga dati kasi hindi talaga magpapahuli ng buhay 'yon. Pero yung mga ganito, yung mga victim nila, mga pushers lang, 'di ba? Na parang manlalaban talaga lahat. Ganon karami. Libo-libo, ganon karami. I don't think so, man. Saltang-hata na mumuliti kasi, Senator Bato. Tama, Parang nakakaawa, pag ito pagsasalita niya, kinukuha niya yung damdamin ng mga botante. tama, Pero yan ba talaga yung feelings mo at the time na tumapatay ka? hindi tama. ko rin siya patayin, ako mamamatay. Nagbabaril lang kami. Yan Alam yung, mo naman yung i-open ko katawan yan yung reasoning talaga nila dati. Like, napaniwala din nila talaga ako dyan. ko, pamatay ako, paano na pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law Okay. Now, mga clear. Yun na lagi. Pansinin nyo Self-defense. yun na lagi. Kasi yan ang turo ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Encourage them to fight. Natanong na siya dito ni Senator Risa Ontiveros. At ginagawa nila yun, di ba, para matapos na daw yung problema. And at the same time, maggamit ang self-defense bilang depensa. 'Di ba? Tinuruan pa, encourage them to fight. So anong pinagkaiba dyan sa salvagement? 'Di ba yung mga salvage na yan kapag yung mga taong preso, kunyari, pinapatakas, pinapatakbo. Tapos kapag tumakbo ka talaga, wala, tutuluyan ka. Parang ganito lang din, encourage to fight para may rason sila na 'di ba? Na itumba. Which is yun nga pwedeng ma-abuse din talaga yung war on drugs nila dati. Sige, tanong natin. Ito ang maganda. Hindi ba sa bawat enkwentro mo, dapat ay may report? Sa bawat enkwentro ninyo, di ba? Dapat may kaso kayo Tama. at didepensa nyo lang yung sarili nyo as self-defense. Tama. Ganun yun mga kapatid. Hindi automatic na enkwentro kayo at self-defense, dapat wala kayong kaso. Di ba? So, mangyayari dito, dapat naka-report ito, di ba? At saka nyo patutunayan na meron kayong justifying circumstance na self-defense. Grabe So ngayon ko lang din na-gets yan na parang kapag makadedo ang isang pulis, kakasuhan talaga lahat yan. It's just makakalusot lang sila in a way of self-defense. Ngayon ko lang nalaman yan. Though may nakita ako kanina, nung dati pa, na parang ang reasoning ng pulis ata yun, parang ayaw nila na yung ma-hospital lang, something like that. Kasi I think mas mahabang process yun eh. Kasi pwede pang sumagot yung yung pinahamak nila. Unlike kasi kapag katsugi na, syempre yung pulis yung mangingibabaw yung opinion niya doon. Tapos hahanapan niya lang yun ng way kung paano niya mailusot yun or maipakita na self-defense. Kaya nga yung iba, papansin nyo na talamak naman talaga yan. Though hindi ko nila lahat ng pulis, pero may mga senaryo din talaga na yung mga pulis kapag accidentally nila na tsugi ang mga hinahabol nila or whatsoever, tinataniman nila. 'Di ba? Like, tinataniman nila ng bang-bangs. So, something like that. So, 'di ba? Sobrang unfair din naman ng ganon na reasoning mo lang is
self-defense. Pero what if may mga ganyang senaryo na tinataniman lang pala? So paano mo masasabi na buhay rin yan ng tao eh? So actually, buhay rin yan ng tao, deserve din nilang mabuhay. So hindi na nag-aakma yung statement mo ngayon yan. 'Di ba? Diba? Kasi ginag-justify nyo kung ba't kayo pumatay. So, tanong, sino-sino ang napatay? Diba? Ilan? Bakit? Dapat nakarecord yan. Diba? Yaw-yaw ng yaw-yaw si Bato. Ha? Pinagbigyan siya ng Quadcom para linisin ang pangalan niya, pero hindi niya nagawa. Naku. Sino na maniniwala sa iyo ngayon? Diba? Volcab. Okay, diba? O Black. Oblak. Inoblak eh. So alam niyo na kung ano yung oblak, ano. So baliktarin niyo lang yung word na yun. Yan, Black. So, ganyan. So, diba? Bilang pulis, dapat may record kayo. Dapat, sampahan kayo ng reklamo at saka kayo nag-explain na yun ay self-defense. Saan na? Diba? Bakit hindi yan ang gawin mong depensa sa ICC? Diba? Sabi ni Jocelyn Hamilton, Senator Stone is full of lies or just blindfolded. Ito na ba? Kisa ako patayin. I have to protect myself. Defend myself. Dahil yan ang turo. Sobrang dami. Diba? Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Bakit kailangan yung itali, pusasan, itali ang kamay? Hindi nyo kailangan yan, encourage them to fight. Bakit? Sabi ko mga kakli, pag nakatali, Oh, 'di ba? Encourage them to fight. So ngayon ko lang na-gets yun, men. 'Di ba? I mean ngayon ko lang siya na-absorb kasi dati naman pabor naman din talaga ako sa war on drugs, pero yun nga nang malaman natin to na parang encourage them to fight. So parang unfair na yun, 'di ba? Like ikaw mismo chief of police ka, 'di ba? You on yourself, grabe yung conscience mo based sa sinasabi mo dito na parang syempre tao din yun eh, buhay din yun ng tao. Kahit gaano sila kasama, they deserve to live. Pero bakit hindi mo yan pinaglaban dati? 'Di ba? Bakit mas pinakinggan nyo yung sinabi ni PRRD na bakit nyo pa itatali? Why not encourage them to fight? 'Di ba? So parang unfair na yung ano na yon. So anong sasabihin nyo naman doon? Joke pa rin yun. Joke yung sinabi ni PRRD doon. Kasi syempre kapag mapupunta na yan sa ICC, anong sasabihin ni PRRD doon? Joke lang naman yun. Ewan ko kung bakit tinutuon ng mga pulis. 'Di ba? So, ganyan kayo eh. Kapag naano kayo, nako-corner kayo, tinatapon nyo siya sa joke. ang kamay niyan. Nung hinuli nyo at saka namatay, wala kayong pruweba. Wala kayong magiging depensa na self-defense. Diba, Sweet Day? Sa kanyang interview, parang he admitted on killing to save people who are good daw. Kaso, he need to be punished by law on what he does. Yes, kailangan muna siyang dumaan sa ganung klase ng proseso. You have to explain bakit naging self-defense. Ano yun? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, self-defense na yan, ha? Walang investigasyon. Paspasan. That's wrong. That's wrong. Mga ka-clear. Diba? Na-abuse din nila yung law dati. Kasi sa dami ba namang natsugi nila, sobrang smooth lang. Malay natin dati, yung isang pulis, makakailan siya. Diba? Kasi kapag sinabi lang nila na self-defense, wala nang thorough investigation. Ang tanong, hindi ba sila nagtataka na ano yan, isang tao kunyari, nakatsugi siya ng 10. So ano, lahat ng yung 10 yun talaga, tawag dyan, nanlaban talaga yung 10 yun. Diba? Imposible naman. Sabi ni Bato, pinagsisihan niya ang mga pinatay niya. Diba? Diba? Mali ito eh. Mali yung ginawa, kaya lumalabas tuloy, diba? Sabi ni Digong, diba? Punta kayo sa Davao, maghagilap kayo ng record. So dapat itong lahat ng pinatay ni dating ni Bato, ni Senator Bato, dapat may record. Tama. Diba? Kasi, diba, pagka nakakapatay ka minsan, pinapalive ka eh, pinag-i-explain ka eh. Tama. Diba? Yan, iniimbestigahan yan. Diba? Okay, tuloy muna tayo. So in short, parang may ano talaga, abuse of power. Diba? Tapos tinatanggi pa nila. Tayo dito sa ating ano. Yan. Wala pa akong problema. Itaga nyo sa bato. Wala akong kakiming-kiming madumihan yung aking kamay ng dugo.
kapag kinakailangan sa pagprotekta ng buhay ng matitino. Hoy, wala na nga kami dito, tinakpan pa dyan. Uncalled for, unexpected, coming from a president. So hindi namin nasahan na gano'n. Pero sige lang, tanggap lang namin yan. This is political system. Political basing Agenda. Kung hindi naman ikaw sabi mo, tama lang yung ginawa mo, dapat di ka masaktan. So, hindi mo ba ikaw ang pinariringgan? Diba? Tama. Siya ba ang pinariringgan, mga kaklir? Ito ba yung word? Sorry naman okay. Labanagin natin to. So, magpapakamatay siya. Tama ba? Ulitin ko po yung message ko, attorney. Naniniwala po ako kay Bato. Nanda siya magpakamatay para sa West Philippine Sea. Laban! Hindi para sa Pilipinas. So, ibig sabihin, June, pro-China siya? Ganun ba? Kasi ang lalabanan niya pala ay ang Pilipinas. Diba? O, yun. Thank you, June. Magkabaliktad-baliktad pa eh. Diba? Okay. So, ito pa. Violet, I don't believe you, Senator Bato. Sorry to say. Yun na eh. Okay, tuloy tayo. Siyempre, ganyan yung sasabihin niya. Tumatakbo siya ngayon eh. Political everything. Pro-China? Sino nagsasabing pro-China kami, pro-Pogo? Sino nagsasabi? Tingnan, aside from yung sinabi ng Pangulo doon sa speech niya, sige, sino iba nagsasabi na pro-China kami? Paano namang hindi kami magiging pro-China? Sino ba? Ito naman logic lang, mga kaklir eh. Tama. Sino ang bossing mo? Duterte. Sino yung tinatanawan mo ng utang na loob? Duterte. Sino yung sinabi mong hindi ka magiging Bato kung hindi dahil sa kanya? Sino ba? Si Duterte. So, ang tanong, sino yon nagbigay ng gentleman's agreement sa China? Diba? So, paano nyo sasabihin hindi nga kayo pro-China? Sige, sabihin na natin na hindi talaga kayo pro-China para sa inyo. Pero ano yung tatatak sa isip ng mga kababayan nyo? Diba? Kung ganyan yung pinaggagawa nyo sa West Philippine Sea. E di syempre, gustuhin nyo man o hindi, wala. Ang tingin talaga sa inyo ng mga pro-Filipino is pro-China kayo. Kasi dalawa lang yan eh. Di pwedeng pro-Filipino ka tapos kaibigan mo yung China. Kasi iba yung usapan natin ngayon sa West Philippine Sea. Pilit na inaagaw ng China yung teritoryo natin. Diba? Kahit anong diplomatic protest natin, ayaw talaga nila. So, kailangan mong mamili. Ngayon, kung ayaw mong suportahan yung Pilipinas sa laban natin sa China tungkol sa usaping West Philippine Sea, edi ano ka ngayon? Sige, para sa iyo, hindi. Pero ano yung iisipin ng taong bayan sa iyo ngayon? Diba? Parang doon lang yan. So, yung pro-China na yan, isip lang yan ng karamihang mga pro-Pilipino. Kung para sa inyo, hindi kayo pro-China, nasa sa inyo na yan. Basta ayus-ayusin nyo yung mga mga paninindigan nyo dyan. Tingin mo kakalabanin mo siya? Diba? Yun lang yun. Tama. Meron ka bang stance, mga clear? Napakita niya ba? Parang si Robin. Na siya ay laban? Tama. Sa panghaharas ng China? Especially Sa sobrang diehard nga nila, kahit na maraming reklamo kay Kibuloy, ayaw nga nilang pakinggan eh. Diba? Close-minded ba? sa mga fishermen, sa Coast Guard natin. Siyempre, kung ano gusto ng amo mo, doon ka. Tama. Hindi mo siya kakalabanin. Tama. Ako, pangkahin ko kayo. Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippine Sea kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako makipagira dyan sa West Philippine Sea. Oo. Pero bakit nagkipag-gentleman's agreement kayo? Kung willing naman pala talaga kayo. Bakit natakot kayo sa sinabi ng China na kapag ipipilit nyo yan Pilipinas, gulo yung aabutin nyo? Ano yun? Willing kang ma-dedo tapos sabihan ka lang na gulo yung aabutin or some kind war? Takot ka na bigla. Diba? Tsaka hindi naman tayo yung tipo na biglang nag-aangas lang dyan sa West Philippines. May basihan naman tayo. Diba? May katibayan naman tayo na sa atin nga yung teritoryong yan. Ang labo. Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko lang sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala. Atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa Philippine Sea. Camera mo, camera, DSLR. Kasi, Bakit di nila ginawa nung may naputulan ng daliri nung may mga winawater cannon yung Coast Guard natin?
Ay, photo! Chinese party? Ayan. Ewan ko sa'yo, Betso. Camera dito. Na ano? Kailan nga? Kailan? That's fake news. Fake news. Kung totoo yan na may meeting, dapat ako nandoon. Ha? I am a member of the party. I am the vice president for... May pinakita ang picture mga Kri. May nakita ko nakipag-meet daw sila. Pero ano, fake news. Hanapin ko ngayon, ha? Yung sabi natin isang araw, di ba? Parang May student resibo. candidate. Met with... Hanapin natin. Mahihirapan talaga sila dito kay Yusik, men, kasi may mga ebidensya parati or may mga resibo eh. Yung resibo nila, pulburon video. Pulburon video yung resibo nila, edited pa. Natin. 2 days ago. Totoo ba to? Pakita ko lang ha. Saan to galing? Wait lang. Meron dito, Facebook mga kaklira. Wait lang. Pakita ko. Natin to. Pakita ko to. Oops. Anong year to? Ay, tagal na to. 2009 pa to eh. Ay, 2019. 2019 to. Si Kusi ang kasama. Ay, May bago Parang ako yan. lang nakakakita. Baka ginamit yung old picture. Di ba? Song Tao meets Vice Chairman of PDP Laban and Energy Secretary of the Philippines. Ito yun siguro. Napakita. Hanap pa tayo ha. I think hindi yan. Picture. Parang nakita ko rin yun na nag-viral eh. Ito bago ba to? Hanapin natin. Wait lang, saan yun? Parang may flag ata yun eh. So sign talaga siya na sa China. Ito. Ano dito? 2023. Wait lang mga Kri, pakita ko ha. Ito. Yan. This is report ng Yan. PDP Laban, April 24, 2023. Kita nyo? PDP Last Laban year meets Chinese Communist Party delegates. PDP Laban recently met with the International Department of Chinese Communist Party at Sheraton Hotel, Pasay City to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Bakit sila? O, diba? Tinatanggi pa. This is 2023. Bakit bilateral ties? Bilateral cooperation between China and the Philippines? Representative ba sila ng Philippines? Mga Kri? So 2023, ibig sabihin, si PBBM na yung presidente. Anak ng tete nga, parang naging dato adlaw sila. Representative ba sila ng Pilipinas, ang PDP Laban, to meet with Chinese para magkaroon to strengthen the bilateral cooperation between China and the Philippines? Nako. Diba? Alongside party officials from both PDP Laban and CCP, Rodrigo Duterte, PDP Laban chairman and former Philippine president attended the meeting through video conferencing. See? Feeling ko matalino kami ngayon. Fairy. Godmother. May ads pa. See? So bakit sila makikipag-meet? Di naman sila representative ng bansa. Diba? Grabe naman yan, par. Tapos itatanggi nyo pa na hindi kayo or ayaw nyo pa na ang tingin sa inyo ng taong bayan is pro-China kayo. So ano yung mga pinaggagawa nyo, men? Gawain ba yan ng pro-Pilipino? Tapos malaman-laman natin, sa time pa yan ni PBBM. Grabe. After pala nung term nyo, since nagkagulatan nga na merong gentleman's agreement, meron pa kayong sarili pala ninyong communication. Grabe, di na talaga nakontento doon sa mga pugos na parang iniispiyahan yung bansa natin. Yung Coast Guard natin nataniman ng espiya ng Chinese. Ngayon, sobrang dami pa nating nahuhuling mga Chinese spy. Tapos ngayon, nakikipag-meeting pa kayo? Year 2023 under the regime of BBM. Grabe. Ang pinag-meetingan nyo dyan? Di ba? Ito 2023 mga ka-clear. Smells fishy Di nga ba kung may naman. latest pa? Wait. Tayo, kung may latest pa. Parang yan, may latest pa ba? I think last na yan. Yan yung nakita ko. Wala na tayo, baka yun na. 2019 yun eh. Ano to? I think hanggang dito na lang muna. Tapusin na lang. Hindi, tapusin na lang natin. Yun lang mga clear. Yun lang yung nakita natin. So far, that's 2019. Okay? Okay, yun lang. So, tingnan natin parang sabi niya fake news daw eh. Sige, tuloy. So, hindi siya fake news. For Mindanao.
O bakit hindi ako kasama doon? Membro ako ng executive committee ng partido. Bakit hindi ako kasama? So, gusto lang nila na masira ang pagkikita pagdating sa China. Itanong nyo sa kanila. Pero makakakita tanong natin, 2020 nakipag-meet ang PDP laban. Ang pangulo na nun, si PBBM. Naku. Ano ang authority nyo to meet with them? Naku. CCP pa, anong authority meron kayo? Ba't kayo nakipag-meet? Ano pinag-usapan nyo? Kami po, PDP Laban, ay sinusundan namin yung stand na ating goal as far as foreign policy concerned. We should be friend to everyone and enemy to no one. Yan po ang sinusundan namin na stance. Talaga. Motherhood statement ito mga ka-clear. Hindi naman nakikipag-away si PBBM sa China, yes? Pero may stance naman siya. May stance Tama. siya. Diba? Lately, di ba may hamon siya sa China? Tatanggalin namin yan, missile na yan. Basta umalis kayo sa atin. Huwag nyo i-harass yung mga fishermen namin, yung Philippine Coast Guard namin. Tama. Sila na nga yung binibigyan ng di ba, ng tsansa na mawala yung gulo dyan. Tapos ayaw tanggapin ng China. Tapos ngayon sinisisi pa yung government natin. So, anong stance nyo? Diba? Huwag naman ang lagi yung ginagamit yung mga salita ni PBBM, wala kayo sariling stance eh. Tama. Yung stand ng aming party chairman. Go ahead, anong gusto nyo? Go ahead, you file your bullets and we will defend ourselves. Gusto ninyo? Okay lang, go ahead. Hindi naman namin sila mapigilan. Ano gusto nyo sabihin? Hindi namin mapigilan. Galit na si Tobats eh. Hindi namin sa makontrol, di ba? Sagutin lang namin, hindi kaya namin sagutin. Pag hindi namin kaya, wala kami may sagot. Kung kaya lang namin sagutin. At kung sobra-sobra ng paglalait, sige lang. Hanggang Okay, mga clear. Okay, doon tayo sa Doon tayo sa kung nakapatay ka na. Okay, una, inamin niya na. So, ano dapat ang procedure dito mga ka-clear? Alam natin, ba? Kapag ikaw ay nakakapatay, iniimbestigahan yan. Usually, Uy. sinasapahan ka ng kaso. Ang tanong, bakit hindi sila naiimbestigahan? Dahil ba sila yung may hawak ng kapangyarihan? Hindi dapat nga naman talaga na this administration, especially yung ICC, or kaya pala medyo takot sila sa ICC. Kasi alam nila na kapag nagkakabuklatan na ng records, is makikita nga doon na parang sobrang luwag lang ng batas para sa kanila. Di ba? Diba? Sapahan ka ng Diyos kaso. ko, day. At doon mo ididepensa yung sarili mo na self-defense. So, ano ang ginawa ng PNP sa Davao, at the time Davao, sa lahat ng napatay mo? Wala Ano ka pa? na, exempted. Umamin din si General Danao na nakapatay siya. Diba? Kapwa niya polis. Ang tanong ko, inimbestigahan niyo ba ito? Especially mga clear, hindi yun encounter ha. Inamin ni General Danao na inoperate nila. Inoperate nila. So it was not just a regular encounter. Grabe. So, may record din ba kayo nun? Diba? May record ba kayo nun? Kicks down. Kung kriminal na patay dahil enkwentro, wala dapat ika-konsensya dahil trabaho ng polis. Pero kung pumatay ka para sa amo mo o kinukursunado mo lang, dapat ka lang na makonsensya ka ba to kung may konsensya pa. Right? So, diba? Lahat ng ginawa, ito lang mga kaklira. Common sense. Sick, beats, crew, JJ. Anong nangyari na dapat recorded yung mga Walang common sense sila eh. operation na dapat dati para makita na nanlaban. True. Laki ng ginastos ng mga video camera din naman sinusuot dahil may gusto silang gawin. Yeah. Di ba pati yung kay Espinosa parang nasira lahat yung CCTV. Yun din, yung video cam din nila, body cam nila dito, di rin gumagana. Di din ginagamit. Right? Oh. So ganito yan mga kaklira. Ang tanong natin, di ba? Ano ba ang dapat na ginagawa ng pulis? Lahat yan dapat recorded. Para ngayon, na pinagbibintangan Tama. kayo, kaya niyong ilaban. Kung lahat yan, sabi mo, ay naaayon sa procedure, Siguro yung war on drugs, if ever may mga body cam yung mga pulis nun, baka konti lang yung victim nila. Kasi mostly talaga dyan, men. Susuko talaga yan, men. Diba? Sobrang dami nung nanlaban. My God. self-defense, anong kinakatakot nyo sa pag-iimbestiga ng ICC? Diba? Okay, ulitin natin. Nasaan yung record ni General Danao tungkol doon sa mga pinatay rin? Nasa mga record dito? Diba? My goodness. Same narrative ever since I have been watching his interviews. Yeah, Shine. Kaya nga tayo na yung magtatanong. Dapat ma-cross-examine to. Ano ba yun? Nabaon ba yun sa past administration? Di ba natin pwedeng tingnan yun? This administration. Yung record nila. Kasi kung pwede natin tingnan, edi ilitisin ulit. Di ba? Siya daw ang may pinakamalinis sa puso with bato, napakasinungaling talaga. Ito to. Sige, to prove your point. To prove your point. Senator Bato. Ba? Bakit di mo pakita
sa Quadcom. Ito pa, nag-hearing naman siya ng sarili niya sa Senado, di ba? Bakit di nila dala lahat ng records na napatay nila? Tanong natin, yung napatay ba na to? Tanong natin, sino napatay? Nakalibing ba to? Yun lang. Dapat natin malaman kung nakalibing to, mga kaklir. Kasi kung nakalibing ito, ibig sabihin, hindi nila tinatago. Pero you have to prove pa rin na self-defense yan. Walang record, di ba, din doktor sa Davao, sabi ni Mr. DC. Diba? Kaya So parang ano yun, para ma-autopsy, ganun? tanong Senator Bato, nakapatay kayo, admitted, okay na tayo dyan. Now, ilan na napatay mo? Let's pretend we're cross-examining. Ilan na napatay mo? Sino-sino ang napatay mo? Okay? Nasaan ang records nito? Kasi dapat ito, merong hospital. May death certificate. Tama. Mga kakli, lahat ng napatay dapat may death certificate. Okay? So parang i-attach pala nila yan. Grabe, ano. Parang meron nga talagang something sa pinaggagawa nila dati, men. Kung ano ka lang talaga, kung diehard ka lang na fan ng Duterte, hindi mo natitingnan to eh. Na parang small detail na yan. Importante, nangyari yung gusto nilang mangyari. Siyempre, napaniwala din nila yung taong bayan na yun nga, mga masasamang tao nga yun. Ang tanong, lahat ba talaga ng yun is ganun kasama? Diba? Anto nakalibing. Kung lahat ng ito, walang death certificate, hindi mo mapakita sa amin, tokhang talaga yung ginawa nyo. Bilang pulis, kayo pa naman dapat ang marunong mag-record ng mga activities nyo. Tama. Diba? Dapat maging maingat pagkatapos sila. papatay uli, si Bato, yun na, tapos magdadasal lang siya. Diba? Samuel Sana Salamanes. Yun dapat ang klase ng interview na binabato kay Senator Bato. Alamin kung nasaan yan. Dahil pag yan, napakita mo sa amin lahat. Sarap talaga kapag siguro soon magtatakbo si Senador to si Madam Castro tapos magpang-abot sila ni Bato. Yan, magandang debate yan. Na recorded. May nilibing. Kasi nung nakaraan, ang kaharapan lang ni Bato si Castro lang eh. Pero yung Castro din pala to. Si Franz Castro lang eh. Siguro kapag ito si Attorney Claire, ewan ko kung uubra si Bato. May death certificate. May investigasyon para punta sa inyo. May investigasyon ginawa dyan. Sa lahat. Diba? Na EJK. Na natukhang. Pero kung wala kayong mapapakita talaga, alam nyo na. Extrajudicial killings talaga yun. Yun lang. Nakaklear. Tapos itatanggi pa nila, hindi, Chico yun. Hindi yun yung gustong hindi yun gusto yung vision ni Tatay Diggs. So yun lang naman mga kanangis. So kayo na masasabi niyo doon, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video yun ay mula kay Alchiri Vlog. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin kay Attorney Claire Castro. Supportahan nyo rin yan. I-subscribe nyo rin. So siya nga pala yung USIC natin ngayon. At abogado din siya. And meron siyang YouTube channel, Attorney Claire Castro. Or Batas with Attorney Claire Castro. So subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Diba? Na real talk tuloy si Senator Bato doon. So parang doon sa part na yun, parang hindi natin siya maintindihan sa part na yun, na parang naawa din daw siya kasi buhay pa rin daw ng tao yan. Diba? So parang hindi na umaakma yung mga sinasabi niya. Like, maano mo din talaga, men. Masasabi mo din talaga sa sarili mo na sinasabi lang nila yan kasi magpaparilik nga naman talaga sila. Diba? Kasi yung tao kasi ayaw ng mga ganyan kapag especially tatakbo ka. Maaring gamitin yan laban sa kanila Pero kapag nagsipanalo na yan, nasa pwesto na yan, wala nang pakiyan. Kung ano-ano na yung sasabihin yan, kahit natutulan mo pa. Pansin nyo si Robin, kung ano-ano yung pinagsasabi doon sa Senado. Wala tayong magagawa, senador na siya Pero kapag kapag wala na sa pwesto yan, magpapa-re-elect na yan, biglang kakambyo yan sa taong bayan. Kaya nga ngayon, 'di ba, medyo nakakainis. Kasi si Bato biglang babanat na naman na parang, punta ako ng China. Pro-China pala ako. Tsugian ako dyan sa China. 'Di ba? Biglang tapang-tapangan. Tapos dati, nung time ni P. Duterte, 'di ba, nakipag-gentleman's agreement sila. Kasi sinabi nga ni Xi Jinping na
Nako, hindi nyo pwedeng agawin to, gulo to, 'di ba? Biglang natakot. Akala ko ba willing kayo makipagtsugian, tapos kapag ganyan, natakot na agad kayo. So alam niyo yung ganyang point na ano ba, balimbing ba yung tamang word diyan? Or papalit-palit ka lang ng salita, 'di ba? Like sobrang di ka maintindihan kapag ka nasa posisyon ka. Pero kapag ka tumatakbo ka, nakikisimpatya ka sa pakiramdam or gusto ng mga kababayan nating Pilipino. Nakakainis na saka lang kayo nagsisitapangan kapag ka tumatakbo kayo. Pero kapag ka nasa pwesto na kayo, iniinis nyo na lang kaming mga bumoto sa inyo. 'Di ba? Kakainis. Ewan ko ba. So, about naman dun sa may bago din ako nalaman dun sa sinabi ni Attorney Clara na parang kapag ka makatsugi pala sila, need i-record yon and kakasuhan daw pala talaga sila nun, and then ipoprove lang nila self-defense yon and then absuelto na sila. So ang tanong, bakit ang bilis nilang maabsuelto? So syempre can you imagine that if ever tawag dyan, kunyari isang pulis, meron siyang 5, 'di ba, na napatumba nung time ng war on drugs. So kung lang talaga, kung 2 row lang talaga yung law that time, 'di ba? Yung paglilitis that time. Syempre 1, 2, medyo lulusot pa yon na nanlaban nga. Pero sa 3rd time to 5th time to 10th times, 'di ba? Na parang, uy, paulit-ulit lang tong senaryo nyo na parang nanlaban lahat tapos may baril talaga na matatagpuan always, 'di ba? Tapos yung mga baril na yan is parang mga mga registered talaga or something like that. So dapat sa mga 3rd time pataas, magdududa na dapat yung maglilitis diyan na, oy, ba talaga to? Totoo ba talaga to na nanlaban o baka plinanted lang to? 'Di ba? E di sana naparusahan yung mga pulis dun pa lang. Wala Parang I think hindi ata ganun ka-stricto dati kasi syempre sila yung nasa power and the same time. Yung presidente kasi, siya mismo yung nagmando, di ba? Like umabot talaga siya sa punto na in-advise niya talaga na anong tali-tali. Encourage them to fight. Di ba? So, wala. Doon pa lang, talaga, dapat talaga silang imbestigahan ng ICC, Kaya pala sobrang takot na takot din sila sa ICC kasi may makikita. 'Di ba? Diyos ko day. So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipino IC. And then, yeah, Attorney Claire Castro, Algeria Vlog. Like, comment, or subscribe. Filipino IC.